Yes po, isang magandang gabi po mga kabarangay. Update po, wala pa rin. Pero issue po, marami tayong pag-uusapan. At para po sa gabi ito, ay tatalakayin po natin yung ibang pwede pong mangyari sa usaping ito ng barangay at SK election. Siyempre po, ang ating paulit-ulit na paanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel. Kayo po ay ating malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. At pakilike and share po sana. Mga kabarangay, hanggang sa kasalukuyan po ay wala pa rin po tayong alam or wala pa rin pong linaw kung naglapse na ba yung 10 days na ibinigay po ng Korte Suprema para sumagot po yung mga kinaukulan. Bagamat mayroon po tayong nababalitaan at napapanood sa ibang content creator po na nagsasabi na parang wala pa pong natatanggap ang mga respondent, mga kabarangay, kaya wala pang lumalabas po kung may sagot na nga sila o wala pa. Marami na po akong nagawang content patungkol po dito po sa estratehiya kung sakasakali man po na ginagawa ng panig ng nagsusulong po ng RA 12232. Ano po? Unang-una na po dyan mga kabarangay ay kasama na kasi ang pag-i-strategize dyan. Marami po yung mga nagalit sa akin. Lalong-lalo na po nung sabihin ko na kahit po magsama-sama yung mga magagaling na abogado sa buong Pilipinas ay hindi po nila maipapanalo itong bill na ito dahil nga po walang compelling reason para sila ay mag-postpone. Bagamat sinasabi po ng batas na ang Kongreso po ay pwede pong magtakda. Yes po, pwede pong magtakda ang Kongreso ng term ng mga barangay at SK official na wala pong mayuyurak or maaapakang batas. Hindi po ba napakadali lamang? Paulit-ulit na lang nating sinasabi. Pwede mo namang itakda yung 6 na taon, 4 na taon matapos itong eleksyon na ito. Yung mananalo, sila yung uupo na ang termino nila ay fixed term na. Napakadali lamang po mga kabarangay. Kaya lamang po ay iba po yung isinusulong po talaga ng mga nagsulong nito. Kahit ano man po ang mangyari, ano man po ang sabihin nila, ano man ang idepensa po nila, kahit personal po na interest yung umiiral po dito. Mga kabarangay, ang umiiral po na batas sa kasalukuyan ay ito nga pong 12232 na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026. At napaka-iksi na lamang po ng panahon. At October 1 na po. Alam naman po natin na naka-schedule po yung pagpapile ng Certificate of Candidacy sa October 1 hanggang 7 para sa BSKE December 1, 2025. So ang batas po na nagtatakda ng halalan sa December 1, 2025 ay wala na po. Hindi na po ito umiiral. Unang-una na nga po ay nandyan na po at talagang batas na itong 12232 po na ito. Hindi po nagbaba ng TRO ang korte, mga kabarangay. Marami po yung nagtatanong sa akin kung mayroon pa bang pag-asa o tsansa na matuloy ang halalan sa December 1, 2025. At ang sagot po natin dito ay medyo manipis na po. Napakanipis na po. Pero may tsansa pa, mga kabarangay, kung magdidesisyon po ang korte na halimbawa po madesisyonan nila bago po mag-October 1 na ang RA 12232 ay unconstitutional. Yes po. Yan na lamang po ang tanging paraan, mga kabarangay, na maaaring matuloy ang December 1, 2025. Subalit sa nakikita po natin, parang gagahulin po sa oras o panahon. Ako po kasi ay talagang naniniwala sana na magiging mabilisan po ang desisyon ng korte. Maaring pumanig man ito sa RA 12232 or pumanig po dito po sa Supreme Court ruling.
Pero sa nakikita po natin mga kabarangay, talagang napakagaling po ng mga respondent sa technique para po mapabagal ito pong usad ng usaping ito. Ito po ay kwentado na mga kabarangay. Yes po, kwentado na po ito ng mga nagsulong nito. Dahil kung uugatin po natin, maaalala po na last minute na pinirmahan ito ng Pangulo. At maaalala din po na nauna po na nakapagpasa ang Senado. At ang Kongreso po ay last minute na rin po na ipinasa ang kanilang bersyon. At last minute na rin po nang ipasa sa Bicameral Conference Committee ang RA 12232 na ito. Mga kabarangay, kung ito po ay mabilisan at mabilis po na ito ay mapapatupad or mabilis po or walang aberya na ito po ay magiging ganap na batas talaga, yung walang kokontra, di sana po ay binilisan na ito ng mga nagsulong yan. Dapat po sana bago po magkaroon ng midterm election ay pasado at ganap na batas na po yan. Subalit, siyempre po magagaling din na mga abogado ang mga yan. Alam po nila mga kabarangay na totoo yung aking sinasabi na may gusot po. Kaya napakahirap po nila na ito po ay maipalusot. At ang isang weapon po nila o sandata ay ito nga pong delaying tactics. Yes po. Kagaya po ng iniisip din ng iba na maaaring October, November na po ay wala pang desisyon. Halimbawa, ang korte ay talagang mamumove na po ang halalan sa 2026. Hindi pa rin po natin alam mga kabarangay kung sumagot na rin itong si Atty. Makalintal doon po sa kontrapetisyon ng Liga ng mga barangay. Kung kailan niya natanggap ito at kung kailan maglalaps yung 10 days din. Ganun din po mga kabarangay, alalahanin po natin na pinapasagot din po yung panig po ng gobyerno dito rin po sa petisyon, kontrapetisyon. So mga kabarangay, nakadagdag po yung mga bagay na yan para po talagang matigatig or umusad po ng mabagal itong usaping pong ito na pabor po sa mga nagsusulong nito. Dahil habang bumabagal po yung lakad ng usaping ito ay nagiging pabor o mas pabor po sa mga nagsulong nito. Maliban na lamang po kung nagbaba sana ng TRO or status quo ante order ang korte. Kaso po wala po. Komento nga lamang po mga kabarangay. At kung sakasakali po na paghaharapin ang magkakabilang panig sa oral argument, ay tiyak po na nakikita na po natin mga kabarangay na talagang baka October, November na ay hindi pa nga po tapos yung usapin kung maghaharap pa para sa oral argument ang magkakabilang panig, hindi po ba? Kaya ang lagi ko na lamang po sinasabi mga kabarangay, sa mga aspirant ay dapat naging handa sa anumang mangyayari. Ibig ko pong sabihin ay huwag nilang ipagwalang bahala kung matutuloy o hindi ang halalan. Ang pinaka-importante ay kumikilos na po sila o gumagawa na ng paraan para makilala sila ng kanilang mga kabarangay. Ganon din, lalong-lalo na itong mga nakaupo, mga kabarangay, na nasa kanila ang lahat ng pagkakataon. Matuloy man o hindi ang halalan sa December 1, 2025, ay kailangang nakahanda rin po sila. Kagaya nga po ng nasabi ng isang magaling na abogado, wag aantabayanan o titingnan kung ano yung nangyayari o mangyayari dito sa usaping ito. Ang mahalaga kung nakaupo sila ay kailangan po silang gumawa ng naaayon po sa dapat nilang gawin para sa kanilang mga nasasakupan. Ilang araw na nga lamang po mga kabarangay at siguro nga po ay malalaman na natin kung talagang magiging mabilis nga po yung hatol, ay malalaman na natin bago mag-Oktubre kung unconstitutional or constitution or nasa constitution itong RA 12232 mga kabarangay. Lagi ko na lamang pong pinapaalala na ano man po yung maging desisyon ng korte, kung ito man po ay magpo-postpone ng halalan sa December 1, 2025 at matutuloy na sa November 2, 2026,
Yes po, tanggapin na lamang po ng maluwag sa dibdib yung walang sakit sama ng loob mga kabarangay. Dahil yan po ay parte na ng politika dito po sa ating bansa. Wag sanang magiging personalan, ika nga. At hanggang sa mga sandaling ito po mga kabarangay ay wala pa rin po tayong nababalitaan sa panig naman po ng mga nagpetisyon. Ano po? Wala po tayong naririnig dito po kay Atty. Makalintal. Ganun din po doon po sa mga ibang nagpetisyon pa. Ay wala na rin po tayong naririnig na komento mula rin po sa mga petisyon kontra petisyon o ito pong liga ng mga barangay. Yes po, dahil nasa korte na nga po yan at siguradong pinayuhan po sila ng kanilang mga abogado na wag na munang magsasalita at manahimik na lamang muna. Siyempre po, abogado po si Atty. Makalintal at alam din po niya yung proseso na kapag ang usapin po ay nasa korte na, ay yun na lamang po ang hinihintay na kung ano po yung magiging desisyon ng korte. At hindi na po maganda yung magsasalita pa ng magsasalita habang hindi pa po umuusad itong wala pang ang nagaganap na oral argument kung meron man po. Pero pwede naman po mag-desisyon ng korte mga kabarangay sakasakali na kahit wala na pong oral argument kung may napatunayan na po na halimbawang pumapanig sa RA 12232 ay pwede na po niyang ideklara ito na constitutional. Vice versa po, pwede naman din niyang ideklara or ibaba ang hatol na nagsasabing ang RA 12232 ay unconstitutional. So nasa Korte Suprema na nga po talaga ang ating hinihintay na desisyon.